Oh, kamusta? May ikukuwento ako sa iyo ngayon na medyo espesyal. Tungkol to sa isang sikreto, isang paraan para gumanda ang pakiramdam natin, para gumaling, tamit lang ang tulong ng kalikasan. Handa ka na ba malaman to? Sige, simulan na natin. Naisip mo na ba kung saan kaya nakatira yung mga pinakaunang tao? Well, hindi sila sa bahay na gawa sa bato. Ang una nilang tahanan ay isang napakagandang hardin, ang Eden. Sabi nga dito, sa harding na yon na ginawa ng Diyos, kahit saan ka lumingon, may mga magagandang halaman at bulaklak na sasalubong sa'yo. Wow, di ba? Yan ang pinakaunang tahanan na ginawa ng Diyos para sa atin. At itong unang bahay na to, hindi siya palasyo ha. Isa siyang lugar na punong-puno talaga ng mga magagandang bagay galing sa kalikasan. Dinisenyo to para tayong maging masaya at syempre malusog. Isang perpektong mundo na para lang sa atin. Iimahinin mo yung buhay doon ha. Kung nagugutom ka, pipitas ka lang ng prutas direct ka sa puno. Ang sarap nun. Tapos ang sound trip mo, yung mga ibon na kumakanta. At ang mga kalaro mo, lahat ng klaseng hayop. Tapos hindi sila takot sa'yo. Pero alam mo kung ano ang pinaka-best sa lahat? Araw-araw, kausap nila ang Diyos. Parang best friend mo lang. Kahit yung trabaho nila, yung pag-aalaga ng mga halaman, masaya pa rin. Kaya doon, sina Adan at Eva, sobrang healthy, sobrang saya, at laging kasama ang Diyos. Ngayon, lipat naman tayo sa panahong natin. Naranasan mo na ba yung parang buong araw ka lang nasa loob ng bahay? Tapos parang naiinip ka o kaya medyo malungkot? Minsan talaga nakakaramdam tayo ng pagod o lungkot, no? Kasi minsan, kapag palagi tayong nasa loob lang, pakiramdam natin parang tayong nasa isang kwartong walang bintana. Ang nakikita lang natin yung mga problema natin. Parang nakakulong tayo. Alam mo yun, para kang hindi makalabas para maglaro kasi ang lakas ng ulan. Ganun yung pakiramdam. Malayo sa magandang mundo sa labas. Tingnan natin yung pagkakaiba. Doon sa hardin, may sikat ng araw at asul na langit. Ang maririnig mo, huni ng mga ibon, sariwa yung hangin. Pero dito sa syudad, madalas, ang daming tao, puro semento, ang ingay ng mga sasakyan, di ba? Tapos yung hangin, may usok at alikabok pa. Itong buhay na to, ito yung madalas na nagpapapagod sa atin at nagpapasama ng ating pakiramdam. Pero, eto na yung magandang balita. May sikreto pala para gumanda ang pakiramdam natin, lalo na pag malungkot tayo. Kasi, nagbigay ang Diyos sa atin ng isang napaka-espesyal na gamot. At ano itong gamot na to? Ang kalikasan mismo. Alam mo, ang kalikasan, siya yung espesyal na doktor na bigay sa atin ng Diyos. Yung sariwang hangin, yung sikat ng araw, pati na yung mga puno at bulaklak, lahat yan parang gamot. Hindi lang para sa katawan natin, kundi pati na rin para sa puso natin. At alam mo ba, sobrang dali lang gawin nito. May 4 na simpleng steps lang. Okay, game? Una, huminga ka ng malalim. Yung hangin na malinis, yun ang langhapin mo. Pangalawa, makinig ka. Anong naririnig mo? Baka yung hangin o yung mga dahon, pakinggan mo lang. Pangatlo, pag may araw, hayaan mong tamaan yung balat mo. Ang sarap sa pakiramdam nun, di ba? At pang-4, tumingin-tingin ka lang sa paligid. Tingnan mo yung ganda ng mga bulaklak, yung taas ng mga puno. Simple lang, di ba? Pwede mong subukan yan mamaya, promise! So ano nga bang nangyayari sa atin kapag ginagawa natin yon? Paano ba talaga tayo tinutulungan ng kalikasan para bumuti yung pakiramdam natin? Heto yung parang magic na nangyayari. Yung malungkot na pakiramdam mo, biglang gumagaan, nagiging masaya. Yung katawan mong nanghihina, unti-unting lumalakas ulit. Yung isip mong ang daming iniisip, kumakalma, nagiging payapa. Kahit yung mabilis na tibok ng puso mo, bumabagal. At syempre, yung malungkot na mukha, napapangiti ulit. Kasi yung saya na nakukuha natin sa kalikasan, iba to eh. Hindi siya yung saya na parang nakuha ka ng bagong laruan. Ito yung klase ng saya na may kasamang kapayapaan na galing mismo sa Diyos. Isang kasiyahan na hindi kayang ibigay ng mundo at hinding-hindi rin makukuha mula sa'yo. Kasi pag tinitingnan mo ang bawat bulaklak o pinapakinggan mo yung huni ng bawat ibon, para mo na ring nakikita at naririnig ang pagmamahal ng Diyos. Para silang mga maliliit na mensahe mula sa Kanya na nagsasabing, "Uy, nandito lang ako, mahal na mahal kita." Kaya ngayon, ikaw naman. Oo, ikaw. Oras mo nang lumabas at i-explore ang galing at ganda ng kalikasan. Ito ay isang imbitasyon para sa'yo. Kaya ang tanong ko sa'yo, ano kayang magandang bagay ang matutuklasan mo sa labas ngayong araw? Lumabas ka, tingin-tingin ka sa paligid. Sigurado ako may makikita kang pagmamahal ng Diyos na naghihintay lang sa'yo dyan.